Korte kung saan isinagawa naman ang hearing ni impeached South Korean President Yoon Suk-yeol. Sinugod ng kanyang mga taga-suporta at dalawang judge sa Iran patay dahil sa pananambang. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Dinagsa ng mga taga-suporta ni impeach South Korean Yoon Suk-yeol ang Seoul Western District Court kung saan isinasagawa ang kanyang hearing. Ito'y matapos ang ginawang desisyon ng korte na i-extend ang detention ni Yoon sa pangamba na baka sirain umano nito ang mga ebidensya sa kanya. Partikular rito ang pagdedeklara niya noon ng martial law. Nag-iwan ang mga taga-suporta ni Yoon ng sirang bintana at pintuan sa gusali. Sa ngayon, nasa kustodiya ng District Court si Yoon at mananatili pa sa pasilidad ng karagdagang 20 araw. Paalala naman ng mga otoridad sa kanyang mga taga-suporta, huwag nang palalain ang sitwasyon, lalo't maaari itong makaapekto sa mga susunod na pagdinig. Sa Iran, patay sa pananambang ang dalawang judge sa Tehran. Ayon sa inisyal na investigasyon, pumasok ang isang armadong lalaki sa gusali at saka binaril ang mga biktima. Anila, tila planado ang pag-atake. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo sa krimen at inaalam pa ang koneksyon ng suspect sa mga pinatay na judge. Samantala, iniutos ng pamahalaan ng Iran ang pagpapaigting ng kanilang seguridad. Kasunod na rin ito ng sunod-sunod na pagpatay sa mga high-profile figure simula pa nitong mga nakaraang taon. Ilang oras matapos maban ang app na TikTok sa USA, sinabi ni US President-elect Donald Trump na bibigyan niya ng 90 days extension ang kumpanya bago ito mawala ng tuluyan. Mababatid na nais ng pamahalaan ng US na iban ang naturang app dahil sa banta nito sa seguridad ng bansa. Ipagbabawal nila ang paggamit ng TikTok, maliban na lang kung ang Chinese parent company nito na ByteDance ay ibebenta ang kanilang platform bago ang January 19. Labis rin ang pasasalamat ng mga residente at mga content creator dahil sa naging desisyon ni Trump. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.